Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang dalawang magkaibang tugon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Una, ang mga babae, sila ay umalis na may halong takot at kagalakan at agad silang tumakbo upang ibalita ang nakita nila. Sa kanilang pagtakbo, sinalubong sila ni Jesus at ang unang salita niya ay huwag kayong matakot. Sila ang naging unang saksi ng muling pagkabuhay. Mga pusong bukas, handang maniwala at handang magpahayag. Sa kabilang banda, naroon ang mga bantay at ang mga kawal. Binayaran sila ng mga punong saserdote upang magsabi ng kasinungalingan na ang katawan ni Jesus ay ninakaw. Ipinapakita nito na kahit malinaw ang katotohanan, ay pwede itong tanggihan ng tao kung ang puso niya ay sarado. Malinaw ang mabuting balita na ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isyo ng ebidensya. Ito ay usapin ng puso. Ang parehong katotohanan ay nakita ng dalawang grupo. Ngunit magkaiba ang kanilang tugon. Ang isa ay naniwala at nagalak. Ang isa naman ay tumanggi at nagkubli sa kasinungalingan. Ganito rin ang realidad ng ating buhay minsan. Nakikita natin ang mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ang kanyang mga biyaya at ang kanyang presensya. Ngunit pinipili nating baliwalain ito at ipagsawalang bahala. Minsan ang hadlang sa pananampalataya ay hindi kakulangan ng tanda, kundi katigasan ng puso. Ngunit ang paanyaya sa atin ng muling pagkabuhay ay maging tulad ng mga babae sa mabuting balita. Mga taong handang maniwala, handang magalak, at handang magpahayag. Hindi nila itinago ang balita, ibinahagi nila ito sapagkat ang tunay na nakatagpo kay Kristo ay hindi nananatiling tahimik. Naway piliin natin lagi ang pananampalataya kaysa pagdududa, katotohanan kaysa kasinungalingan, at tapang kaysa takot. Sapagkat ang muling nabuhay na si Kristo ay patuloy na lumalapit sa atin at nagsasabing, huwag kayong matakot.